at takot din yung ibang mga opisyales, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Romualdez. O ito na pangalanan, si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Ito naman si Mayor, nag-imbestiga talaga. Gusto ninyong magnakaw? Pues, isisiwalat namin. Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin. Kasi ganong katagal natin titiisin to? Anong sasabihin natin? Anong ipagmalawalaki natin sa mga apo natin 5 years, 10 years from now? Na pinayagan natin, ninanakawan tayo, nilalapastangan ng ating karapatan, tapos ginugoyo pa tayo. Budol na naman. Naggagawa sila ng investigative commission daw. Ano yung ICI na yan? Bakit hindi police? Bakit hindi NBI? Bakit hindi ombudsman? Bakit kailangan gumawa pa ng panibagong investigative committee na Marcos resign! Marcos resign! Bakit kailangan gumawa ng committee? Mismo. Unang-una, para bumagal. Dahil mabagal, sino yung nakalabas ng bansa? Radico! Dahil mabagal, at takot din yung ibang mga opisyales, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Romualdez. Tingin nyo may makukuha sila? Wala! Walang transparency! Correct. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa mga kababayan natin dyan sa mga sasakyan, sali na kayo dito! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So, nag-create ng ICI para bumagal, para mayroong hindi masama, para may pagkataon na matago pa yung ebidensya. Hindi pa napansin? Kailan nag-announce si Presidente Marcos na na-discover niya ang flood control issues? Marcos resign! Diba, hindi pa kayo nagtatanong? Bakit na-discover niya? Tapos lumampas 1 o 2 linggo, bago siya nagkaroon ng bright idea, nagagawa daw siya ng isang investigative body. Hindi niya sinabi sa atin kung bakit sa tingin niya walang kakayahan ang PNP o ang NBI o ang ombudsman na mag-imbestiga. Basta gagawa daw siya. Nang sa gayon, mapanagot daw ng mga magnanakaw yung kanilang ginawa. Pero yung totoo, after those 2 weeks, ang tagal pa bago nagtalaga sino ba ang magiging bahagi ng ICI. O ito na pangalanan, si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Ito naman si Mayor, nag-imbestiga talaga. Hindi siya nasabihan na, uy, charot-charot lang to. So, nag-quit si Mayor Benji. Dito maganda naman, another 1 week. Sabihan ba naman si Mayor Benji, isa sa pinakamagaling na investigador na nanggaling sa PNP, yung nag-imbestiga ng SAP 44. Yung taong hinihirang dahil sa galing niya mag-imbestiga. Sinabihan siya ni Marcos na, bakit ka nag-iimbestiga? Alain nyo? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Isa yun sa dahilan kung bakit kailangan na natin mag-isip.
Sabihin ba naman, dun sa pinakamagaling na investigador, bawal ka mag-imbestiga. Bukod pa dyan, eto na. So, nag-iimbestiga na sila. Pero walang transparency. Bawal daw tayong magtanong at hindi sila nagpo-press-con at hindi sila nagkikwento kung anong pamamaraan ng pag-iimbestiga. Hindi nila sinasabi kung anong sinasabi ng mga witness. Wala silang sinasabi kung ganong katagal pa ito. For all we know, baka abutin ko ng 2-3 taon. O kaya, maalala natin, nung panahon ng tatay ni BBM, mayroong Agrava Commission para imbestigahan yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ano nangyari sa Agrava Commission? 2 yung report. Yung isang report, mga sundalo daw ang pumatay. Doon sa pangalawang report, wala daw kinalaman ang Pangulong Marcos at ang kanyang mga opisyales doon sa pagkamatay. So anong nangyari? Nagkaroon ng komisyon pero walang maliwanag na mga resulta dahil 2 yung report. Ngayon, ginagawa ni BBM yung ginawa din ng tatay niya. Nagkikreate ng isang investigative committee pero ang totoo niyan, meron ba tayong ini-expect na resulta? Pagkakatiwalaan ba natin sila? Alam nyo, ito yung nakakatawa din sa Pangulo. O dito sa lalong-lalo na pag nagbabagdagulan tayo sa social media. Yung presidente, nakadiscover ng katiwalian. Tapos, pagkakatiwalaan natin, yung mga na mag-imbestiga tungkol sa katiwalian. So, anong tawag doon? Correct. At hindi lang lokohan yan, budol yan. Binudol na tayo ng eleksyon, papabudol pa ba tayo uli? Pero yung totoo, ang presidente, hindi niya nakikita yung mga yan. So, nung question na natin, itong ICI, ano yung unang sinabi niya? 1 week later, may bago siya. Ang sinasabi niya, ang Duterte pala, si Rodrigo Duterte pala, grabe pala sa flood control. Paano napasok ang Duterte? Nung umpisa pa lang, nung sinasabi ni BBM, Marcos Rizal! Umpisa pa lang, pinag-uusapan pa lang yung ICI. Tinanong na natin, baka naman gumagawa lang kayo ng investigative body, pero iuuwi nyo pa rin kay Duterte. O, yan na nga yung nangyari last week. Biglang may statement si Pangulo, grabe pala si Duterte. Nagulat ba kayo? Hindi na nakakagulat yung mga ginagawa ng ating Pangulo. In fact, nakakalungkot na. Hindi niya makontrol yung nakawan, kaya gumagawa siya ng gimmick. Yung gimmick na yon, para hindi natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga magnanakaw. Gumagawa siya ng gimmick, gumagawa siya ng kontrobersya para uli pagbintangan ang mga Duterte. Bakit kailangan niya magbintang ng ibang tao? Kasi ang sarili niya, ang sariling gobyernong Marcos, walang nagawa. Pinagtatakpan lang niya yung kakulangan ng gobyerno niya by accusing somebody else na gumagawa ng krimen. Ganyan ang pagkagulan yan sa social media. Diba? Kunwari, sasabihin namin, ganito ang batas. Ito yung mali na ginagawa ng mga tao ni Marcos. Papasok ang troll. Anong sasabihin ng troll? Ikaw nga, ganito ginawa mo eh. So, yun yung equivalent. Ang ginagawa ni Presidente Marcos is, sinasabi natin, ang daming korupsyon sa Marcos administration. Ang sinasabi ni BBM,
Ang mga Duterte nga, malala. May mali dito. Tinuturuan niya tayo ng maling rason. Tinuturuan niya tayo na mawalan ng interes doon sa katiwalian ng Marcos administration. At instead, siniset up niya yung mga Duterte bilang mga kriminal para sila ang pagtutuunan ng pansin. Etong problema, nag-work ba? Naniniwala ba kayo sa kanya? Hindi! Naniniwala ba kayo na lahat ng ito kasalanan ng mga Duterte? Hindi! Bakit kailangan pagbintangan ng mga Duterte? Dahil kay Sara. Isang Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Saka Inday Sara Duterte! Yun ang dahilan kung bakit nagwawala ang presidente ninyo. Pero ang nakalimutan niya, tayo, bawat isa sa atin dito at bawat isang mga mamamayan, yung mga nanonood sa atin, lahat tayo may karapatan. At isa sa karapatan natin ay magsalita at magpahayag. Magpulong-pulong katulad ng ginagawa natin dito. Karapatan natin ito. Ito ang sandata natin sa isang tiwaling administrasyon. Gusto ninyong magnakaw? Pues, isisiwalat namin. Gusto ninyong magnakaw? Pues, hindi nyo kami mapapatahimik. Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin natin? Alam nyo ba kung ano yun? Correct. So ang ginagawa natin ay pinapantayan natin yung lakas at puwersa ng ating mga opisyales. Dahil binigyan din tayo ng lakas at puwersa ng saligang batas. Yung karapatan natin na pwede natin i-criticize, punain, at sumigaw dun sa pinaka-kinatatakutan ni BBM na phrase, which is Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Para sa mga kababayan natin, sa ngayon, mukha lang tayong konti. Pero ang totoo niyan, marami tayo dahil mayroon tayong social media. Hikayatin natin ang ating mga kasama. Come, let's join us. Samahan tayo dito. Kasi ang totoo niyan, bibigyan lang tayo, rirespetuhin lang ng administrasyon kung nakikita nila tayong nagkakaisa. Sa ngayon, kasama na sa pambabastos ng budget, sa pambabastos at paglalapastangan sa ating mga karapatan, kasama din yung pambabastos sa ating iniisip at ating hinihikayat. Muli, manawagan tayo, magparami tayo, at magsama-sama tayo sa isang malakas na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Huwag po tayong titigil. Kaya sinasabi ng mga kasamahan natin dito, tuloy-tuloy natin ito. Alam niyo kung bakit? Kasi tuloy-tuloy din yung pagnanakaw. Hindi sila tumitigil. Nagkakaroon lang ng konting hiya dahil ang lakas ng boses natin. So kailangan lakasan pa natin. Magpadami tayo, lakasan ang boses natin kasi hindi sila titigil. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Muli, ako po si Trixie Cruz Angeles, nagpapasalamat sa inyong lahat dahil magkakasama muli tayo. Tuloy-tuloy na to. Maraming salamat! Maraming salamat! Attorney Trixie Cruz!